May mga cases na naman po tayo ng hand, foot, and mouth disease sa clinic. So, ano ba yung pinanggagalingan ng hand, foot, and mouth disease na yan? Pag nagbasa kasi po tayo ng libro, nakalagay doon Coxsackie virus, enterovirus. Siyempre, hindi nyo naman maintindihan yun, mga mommy and daddy, diba? Google nyo na lang yun. So, paano nahahawa yung mga bata sa hand, foot, and mouth disease? Kapag, halimbawa, yung laway ng isang bata napunta dun sa kamay niya, tapos nag-holding hands yung mga naglalaro, o kaya yung laway niya napunta dun sa laruan, tapos hinawakan niya yung laruan, tapos nasubo niya yung virus. So, papasok yun sa katawan. So, yun. Pwede rin yung tae ng bata. Meron ding virus doon. Yung mucus. So, kasama na yung saliva. Pag nag-hatching siya, yung droplet spread. Kasi may maliliit na laway yun. Pwede rin mahawa yung mga bata. Yung mga kumot at unan, in indirect contact yun. O kaya yung mga laruan nga ulit-ulit. Ayun. Tapos, yun sila. Bigla na lang yan after few days, magkakaroon ka na ng rashes sa hand, foot, tapos around the mouth, sa loob ng bibig. Yan. Kaya sa tinawag na hand, foot, and mouth disease. Minsan ang tawag ko sa kanila, hand, foot, mouth, and puwet disease. Kasi meron din sa may puwetan. Yun. Doc, paano po yung gamot niyan? Syempre, hindi ko sasabihin dito. Kasi hindi na kayo pupunta sa clinic. O, di ba? Okay, good night.